Hi guys! Welcome back to my vlog. For today's video guys, tara, samahan nyo ako mag-grocery. Usually talaga guys, Friday namin ginagawa yung pag-grocery para yung 2 days namin is pahinga na lang yon, or kung kunwari may OTs ng Saturday, so hindi magagalaw yung Sunday, stay na lang kami sa bahay para magpahinga the whole day. Hindi talaga nawawala sa list ng mga binibili namin is yung mga fruits. Katulad nitong grapes, ayan guys, seedless siya, tsaka malalaki. And natikman ko na yan kanina, matamis naman siya. Yung price niya guys is 44.90 times 2.50. So it's like around 112 pesos. Ang isang kilo guys. Diyan ba sa Pilipinas, magkano ang kilo ng ubas? And available dito yung mga weighing scale para malaman mo kung ilang kilo yung nakuha mo. Since mga half lang yata itong kinuha ko, so it's like around 20 kg. So it's like parang mga 55 pesos dyan sa Pilipinas. Nakasale din pala yung corn in can, so kumuha rin tayo. Pero isa lang for the meantime. Mag-ikot pa tayo at maghanap pa tayo ng sale sa panahon kasi ngayon. Mas kailangan nating bumili ng mga sale kasi sobrang mamahal na talaga ng mga bilihin. And dahil naglalas na rin tayo sa rice guys, kailangan natin maghanap ng alternate sa rice. So ito, buti na lang nakasale yung kamote. Pero guys, mas masarap pa rin yung kamote natin sa Pilipinas. Yung price niya 1 kilo guys is 34 kg. So, itimes lang sa 2.50. So, roughly 90 pesos. Hindi rin mawawala sa grocery namin itong onion leeks. Favorite din kasi ito ni King ilagay sa mga sabaw, tapos sa mga ginisa niya. Almost sa lahat ng mga menu niya, nilalagyan niya nito. Masarap din naman talaga. And isa rin sa pinakang necessity namin bilhin guys is yung mga tissue. Like ito, kitchen tissue kasi pampunas-punas. Kaya nag-aantay talaga ako ng sale nito bago ako bumili ng marami. Tapos itong table tissue, kailangan din namin to para mas medyo soft. Nakasale din siya, yes. Kukuha rin ako kahit meron pa kami sa bahay. Ayusin ko lang ng konti tong cart ko para malagyan pa. Kasi medyo maliit lang yung cart na nakuha namin eh. Tapos sunod guys, kailangan ko rin ng pocket tissue panlagay sa bag. Tapos diba, yung mga emergencies like kailangan mag-CR tapos walang tissue or pamunas ng mga ano nyo, alam nyo na. Kailangan rin namin ng toothpaste pala. And since parehas kami ni King na Colgate lang yung ginagamit namin, so kuha ng Colgate. Sa Pilipinas pa lang ito na yung ginagamit ko hanggang dito, doon ako nasanay. So yun lang din yung ginagamit ko, hindi na yan ako nagpalit. And hindi siya naka-sale, naka-regular price siya. Kaya isa lang yung kukunin natin. Tapos pag may sale, doon ako kukuha ng marami. Kukuha rin ako ng Fabcon. Lenor talaga yung ginagamit ko guys. Actually yung black, kaya lang napansin ko hindi naman nagsisale yung black, so nagpalit na lang ako nitong Lenor na Relax. Actually guys, nakasale din siya, 149 kg. Tapos i-times mo sa 250, it's like around 380 guys for yung 2 bottle. Napansin nyo ba guys, puro sale lang kinukuha ko? Kasi nataon din naman na kailangan din talaga namin yun, at saka sa panahon ngayon dapat wise ka. Pag nakasale, kahit di mo masyadong kailangan bilhin mo na para may stocks ka. Kasi yung sabon naman, necessity din naman talaga yan eh. Kayo din ba guys, ang ginagamit yung pampansit gisado is yung sotanghon? Kasi kami ni King, oo, mas gusto namin yun. And kahit hindi masarap, magpanggap tayo guys, mag-healthy-healthyhan tayo ngayon. With bread ang kuhanin natin. Tapos 1 month na, hindi pa rin ubos. Ha! Tapos si King naman, kukuha naman siya ng tinapay na favorite niya, yung brioche guys. Sobrang sarap niyan, kaya lang ang mahal din niya. At saka hindi yan siya healthy kasi puro butter yan. And dito tayo sa frozen section nila. Kukuha tayo guys ng mga gulay pero frozen. Pero ito lang namang string beans, manlok sa sinigang, tsaka sa mga gisa-gisa. And dito naman tayo sa meat section nila guys. Ayan, ang dami. May meat, may pork, may chicken, may giniling. Pero yung liempo yung bibilhin namin. Kasi maraming nagagawa dito sa liempo eh. Andiyan na pwede pang adobo, pang sinigang, pang caldereta, pang pork binagoongan. Yung kilo niya guys is 109. So, times nyo lang sa 2.5. So, it's around 270 yung kilo. Diyan guys sa Pinas, balita akong mahal ng kilo eh. Liempo to ah. Magkano na ba yung kilo dyan sa Pilipinas ng liempo? 2 kilos yung kinuha ko guys. So, siguro pang 2 weeks na namin to or 3 weeks. Punta naman tayo sa mga cooking oil section guys. Wala na kasi kami mantika eh. Magkano ba yung isang litro na ng mantika dyan? Kasi dito 49 kg. So it's around 120 yung isang litro, yung isang ganito. Tapos ang dami nilang variety ng mantika dito guys. May olive oil, sunflower oil, basta canola oil, basta marami. So minsan yung kinukuha lang namin yung sunflower oil, pamprito-prito lang.
Tapos, yung panggisa namin sa olive oil. Medyo pricey yung olive oil, pero okay na rin. At least medyo healthy. Tapos, yun nga, itong oil na ganito, pamprito lang namin. Ikot-ikot lang tayo guys, hanap tayo ng sale. Dito nga pala guys, pag nakita niyo yung tag is color orange, ibig sabihin naka-sale siya. Tapos pag white, regular price. Katulad yan, no, kita nyo, ang daming orange. Means, ang daming naka-sale. So, minsan, pag hindi lang din naman namin masyadong kailangan, hindi kami bumibili. Pero, lucky na kami pag yung kailangan namin, tapos naka-orange, it means sale. Katulad nito, kumuha ako ng pork knuckle kasi magki-crispy pata daw si King. Parang around 62k silang to. So, parang mga 155 lang dyan sa Pilipinas. Sobrang dami ng variety ng cheese dito guys sa Europe. Pero buti na lang nakahanap ko ng mas malapit sa cheese natin, yung Eden cheese. Ayan, binili ko na. Nakalimutan pala namin bumili ng lemon kaya pinabalik ko si King para kumuha dun sa fresh vegetable section. Kaya ayan, kasi sabi niya magsisisig daw siya. So, kumuha yan siya. And hindi natatapos ang aming grocery pag hindi ako nakakuha ng salted honey cashew. Favorite ko kasi ito guys eh. Medyo pricey siya, pero okay naman kasi sobrang sarap niya. Marami rin ako nakuha guys na hindi ko na na-videohan kasi maraming tumitingin eh. Medyo nandun pa kami sa stage na medyo nahihiya pa yan kaming i-video lahat. Kasi hindi rin namin alam kung papayagan kami o baka mamaya sasawayin kami na bawal mag-video. So yung mga wala lang nakakakita, yun lang yung mga na-videohan namin. Sa mga andito nga pala sa Prague, dito kami nag-grocery sa Kaufland. Ito kasi yung pinakamalapit sa accommodation namin eh. Pero nag-grocery rin naman kami minsan sa Albert, sa Tesco, sa Lidl. Kalimitan dito guys, nasabi ko na rin dun sa mga vlogs ko na marami ng self-service na mga grocery stores, even mga fast food chain na ikaw na talaga, ikaw yung order dun sa machine, tapos ikaw na rin yung magbabayad. Tapos, kukunin mo na lang dun sa counter. Kukunti na yung mga lane na may mga cashiers para na lang yung sa mga oldies at saka yung mga walang alam niyo yung parang nahihirapan na mag-punch ng kanila, yung kailangan nila ng may tutulong sa kanila, mag-a-assist sa kanila, yun, sila na lang yung pumipila doon. Sa mga machine na to, ikaw na yung magpa-punch lahat ng mga pinamili mo, tapos ilalagay mo siya dito sa side, tapos may camera dyan guys, tapos nakalagay dun sa side na within 25 kilos lang yung pwede mong dalhin dito sa mga machine na to. Pag lumampas, pupunta ka na dun sa cashier. Ayan guys, yung total ng pinamili namin 1,100 kc. So, i-times nyo na lang sa 2.5 yan. So, roughly around 2.5. No, it's around 2.8 or 2.9. So guys, dito nagtatapos yung ating grocery vlog. Maraming salamat kasi sinamahan nyo ako mag-grocery. Ngayon, pauwi na tayo. And since medyo marami to, hindi tayo pwedeng mag-commute sa bus. So mag-order kami ng Bolt para dun lahat ilagay yung mga pinamili namin. So thank you guys for watching. Bye!